Yun, mapagpalang araw mga kababayan. Nandito ngayon tayo sa shelter dito sa bodega or bahay ni Daddy Frankie. Nakita niyo naman napakalaki nitong bodega na ito. Yan, ito yung second floor nung nung bahay niya dito sa likod nung shelter, no. So, makikita natin dito sa labas ano ba yung mga makikita natin dito sa labas ng kanyang shelter pag dumungaw tayo sa labas. Siyempre andyan yung bahay niya, no? Tinutuloyan ng mga Team Daddy Frankie. Ayan, at itong palay na nakabilad yan, siguro mga pang 6 batch na yan na binibilad na palay ni Daddy Frankie or more than 6 batch. At yun, makikita nyo doon bandaron, yan yung mga palaya na yan. Yan yung bagong harvest. At ito po yung mga nakabilad dyan ngayon. At dito naman sa may bandang kanan makikita nyo na merong nagko-construction dyan na yun yung bagong extension ng garahe ni Daddy Frankie na para yung mga sasakyan na nakapark lang dyan sa gilid-gilid. Although ginagawa tong biladan tong pinaka-parking area is dyan na sila ngayon magpa-parking. Dyan na kami magpa-parking. So ito yung dalawang kubo sa baba kung makikita nyo. Andyan yung mga beneficiary natin. Dyan mga nagpapahinga. At dito naman po sa may bandang kanan makikita nyo meron ding space dito na pwedeng pagtaniman. At dito tayo sa kabila, dito sa may bandang dulo. So yan mga kababayan na makikita nyo rito bukas palenggit. So kita natin dito. So dito sa may pinakalikuran nung shelter na itong second floor. Nakikita nyo iba't ibang mga tanim, no? Ginarden namin yan dati. Kasama namin si Daddy Frankie, si Bandam, si Kuya Fred, at iba natin mga kasama sa Team Daddy Frankie. Nagtanim tayo dyan ng talong. Yan, napakaraming talong yan, no? Sa mga may gusto lang talong dyan mga kababayan, comment nyo lang dyan sa baba. Dito meron ding kabila mga talong din to, meron din mga kamatis. Yan, may mga gabi pa dun, banda ron may mga gabi, oh. Yan, masarap yan. Yan. Itong kabilang bakod naman ito, yan dyan sa may kila Kuya Fred. At doon din yung isang sasakyan ni Daddy Frankie. Yan nga kasi ginagawa pa yung parking dito sa likod. Yan mga kababayan, ang daming talong dito sa likuran ni Daddy Frankie, oh. Yan, so ito bakante pa tong second floor nung bahay ni Daddy Frankie. So abangan natin kung anong magiging rebuild nito, itong shelter na ito, napakalaking shelter na ito. Yan, second floor, sukat siguro nito mga nasa 100 na rin siguro, no. So yan mga kababayan, abangan natin yung yan. Uy, may sumisigaw sa labas, So yan mga kababayan, abangan natin ang magiging kalalabasan itong bagong shelter na ito ni Daddy Frankie dito sa sa kanyang nasasakupan, sa kanyang barangay. Ayan, mga kapitbahay natin dyan, shoutout po sa inyo. Ayan, mga kapitbahay pa rin dyan. Malawak tong bukirin dito mga kababayan, na marami siyang, may mga lupa pa si Daddy Frankie dyan sa mga area dyan, di pa natin napupuntahan. Uy, may harang, ingat, baka mauntog aray ko. Yun mga kababayan, good morning po sa lahat. Yan, mapagpalang araw po sa lahat mga kababayan. Nandito ngayon tayo sa second floor ng isang bahay ni Daddy Frankie dito sa sa Pangasinan. Ayan, ito yung una nating ibinlag dati, yung may screen pa dito na daanan, yan yung bintana, may mga screen yan. At ngayon tingnan nyo naman mga kababayan, ginagawa na itong para sa ating mga beneficiary. Yan, may mga division na rin, Yan, pakita ko muna dito sa inyo yung yung mga taniman ni Daddy Frankie dito sa likod. Yan, dito tayo dumaan dati. Yan, binuksan natin yung gate dito sa likod. Yan, pinakita ko din yan dati, yung mga taniman ni Daddy Frankie. At yung bakod na napakalaki,
So yung mga kababayan, tingnan natin yung tingnan natin yung division na ginawa dito sa sa bahay, dito sa second floor. Yan, bali parang merong isang kwarto rito, isa, dalawa, tsaka tatlong kwarto. Yan, di ba? Ganda ng pagkakagawa na naman ni Foreman nito. Kada kwarto merong dalawang bintana para siguro mas maaliwalas. Yan, purong hollow block yan ginawa dyan, purong simento. Ito rin, dalawang kwarto rin dito sa dalawang bintana din dito sa isang kwarto na ito. Dito naman medyo maliit itong room na ito, pero may abang din na isang bintana. Ayan, so kung makikita nyo sa baba, andyan yung mga sasakyan ni Daddy Frankie na ni Boss JB. Ayan, napakalaki ng garahe niyang pinagawa dito. So yun yung mga lupa na yan, pagmamaari pa rin ng Bugarin na magkakapatid, si Daddy Frankie tsaka si Boss JB. Ayun yung ginawang bagong paradaan ng sasakyan, lalagyan ng lalagyan ng bubong sa ibabaw para hindi na masyadong mainitan. Kagaya nito pag sobrang init dito sa probinsya, kawawa naman yung mga sasakyan, magpipid agad yung pintura. And ayan pa rin yung dalawang kubo, talagang dyan na nakapwesto. And yan yung tinitigilan ng ating mga beneficiary. Andyan si Kuya JR, at andito naman sa kabila si Ate Tintin. Yan, hindi sila magkasama, syempre babae at lalaki. And ito pa rin yung bakod, may mga tanim pa rin dyan, mga kapitbahay ni Daddy Frankie. Yan, shoutout po sa inyo dyan. So yan mga kababayan, tatlong kwarto. Meron pa rito malapit sa may hagdanan. Ayan. So, siguro ito yung parang sala, dahil medyo mas malaki ng konti kaysa dun sa sa tatlong kwarto na kasi ito space pa rin dito, malaki. Yan. Yan, tapos yun yung hagdanan kung saan manggagaling, galing sa ground floor pataas dito. So ayan mga kababayan, updates natin dito sa ginagawang bagong tahanan, bagong pagpupwestuhan ng ating mga beneficiary. Abangan natin pag natapos to, pagaganda nito. Talaga sa akin. Bigyan ko sila ng 5 kilong bigas, umiiyak eh. Kasi wala na silang pagkain eh. Hindi sila makalis. Tapos nilibre ko sila tag 1 buwan, ilaw, tubig, bahay. Iyak sila. Tama, 11. Kala ko tag 10. 11. 99 plus isa sa iba. Tandaan. Tubig.